For today's video ay gagawa naman tayo ng pananghalian para kay Lola at kay Nili. Buckwheat o kosemet ang tawag nila niyan dito. Ang pagluluto niyan ay parang nagsasaing nga lamang din ng bigas at hinaluan ko lamang ng mga gulay. Carrots at patatas at hinaluan ko din ng konting asin para pampalasa. Meron din vegan hotdog na gawa sa gulay. Kita nyo naman at pati nga hotdog ay gawa pa din sa gulay. At kapag kumain ka nga niyan ay hindi mo malalasahan na gawa pala yan sa gulay. Mayroon din frozen tilapia na aking sasabawan para yan kay Lola. Pilayin na nga din yan o walang tinik dahil si Lola ang kakain. Sasabawan ko nga lamang yan at lalagyan ko ng kamatis, sibuyas at bell pepper o lara ang tawag namin sa Quezon. Mahilig nga si Lola sa mga pagkain na may sabaw. At sa akin nga lamang nakatikim si Lola ng ganyan luto. Nung wala pa nga ako dito sa kanila, ang gumagawa ng kanilang pagkain ay yung anak na panganay ni Lola. At halos puro gulay nga lang din ang kanilang kinakain dahil vegetarian yung anak ni Lola na panganay. Ayan nga't pagkatapos kong hugasan ay nilagyan ko ng asin at pinigaan ko ng lemon. Pampaalis daw yan ng lansa, sabi ni Lola. Ayan nga't ready na ang ating kosemet at luto na. Hindi nga kumakain si na Lola ng kanin at sa halip na kanin ay buckwheat o kosemet ang kanilang kinakain. Mas healthy yan kaysa sa kanin. At bago ko nga lutuin ay hinugasan ko ulit yung isda na ibinabad ko lamang saglit sa asin at lemon. Ayan nga't pinakuluan ko muna sa tubig ang sibuyas, kamatis at bell pepper bago ko ilagay yung isda. Paborito ko nga din ang tilapia pero mas gusto ko yung nabibili sa palengke na buo at may tinik pa. Hindi ko nga din alam din kung saan ang bilihan ng mga fresh na isda. Kaya tamang frozen na lamang kinakain namin ni Lola. Pagkatapos ko nga ilagay ang tilapia ay tinitimplahan ko na din ng mga pampalasa. Kahit simpleng luto nga lamang yan ay gustong gusto yan ni Lola. Si Lola nga lamang ang kakain yan at hindi naman kumakain si Nili ng isda. At ang alam lamang ni Nili na kainin na isda ay yung tuna na nasa lata. At pagkatapos maluto ay syempre ready na natin ang pagkain ni Lola. Buckwheat o kosemet na may dinurog na patatas at nilagyan ko nga din ng isang perasong hotdog para kay Lola. Ang mga pagkain nga ni Lola ay kailangan ay lahat ay malambot para hindi mahirap kainin. Nilagyan ko nga din ng konting ketchup sa tabi para sa hotdog. At eto at luto na din ang ating sinabawan na tilapia para kay Lola. Napakasimple nga lamang ng mga pagkain ng mga tao dito sa Israel. Pero napaka-healthy naman kaya naman napakahaba din ang buhay ng mga tao dito sa Israel at marami nga dito ang umaabot ng 100 taon. At si Lola nga ay malapit ng mag 90 years old pero malakas at matalas pa din ang kanyang isipan. At pagkatapos kong dalahin ang pagkain ni Lola ay inihanda ko na din ang pagkain para kay Nilush. Kain tayo na hotdog. Kain tayo ng? Kain tayo na hotdog. Kasi hotdog? Kinaknikiya o. Naknikya. Kahit nga si Nili hindi kumakain ng hotdog na gawa sa karne, meron naman siyang sariling hotdog na gawa sa gulay. Sa atin nga sa Pinas, kapag sinabing hotdog, ito ay gawa sa karne. At kung meron namang gawa sa gulay, ay siguradong bihira lamang ang kumakain nito. Kapag nagluluto nga ako ng hotdog para kay Nili, ay tanong agad niya sa akin kung yun ba daw ay gawa sa karne o hindi. Dahil meron ditong hotdog na gawa sa karne, nakapareho lamang ng hitsura ng hotdog na gawa sa gulay. Kahit nga simple lamang ang pagkain ni Nili araw-araw, ay talaga naman solved na yan. At happy tummy lagi at ayan nga tinigop na pati sabaw. At talaga naman simut sarap ang person for today's video. Shoutout time po tayo. Shoutout po kay Gemma Cabagyo ng San Pascual, Batangas. Shoutout po kay Helene Alpa Habile. Shoutout po kay Angie Albenja Junicio ng Baler, Aurora. Shoutout po kay Flor de Lisa Centeno ng Cabinti, Laguna. Shoutout po kay Pauchi Lintejas Hestorillo ng GMA Cavite. Shoutout po kay Maytet Huelgas ng Alberta, Canada. At shoutout po kay Sharon Sekretaryo ng Hong Kong mula po sa inyong asawa na si Henry Sekretaryo. Maraming po salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.